Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Topacio! Yes, yes, yo, Topacio. Siyempre, good morning po sa inyo lahat mga kaibigan. Ngayon, unang araw ng Hulyo 2024. At nako, masaganang araw po ito dahil first day, isipin nyo ha, July 1 and today is Monday. Yan, kita nyo na. At siyempre, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman, dito pa rin sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Ang oras po, alas 11:05 ng umaga. Yan! At syempre, naku, maya-maya po ay meron po tayong umatikabong usapin, kwentuhan, syempre, realidad ng buhay. At hindi lang po yan, ang tabayanan din po natin ang ating mga kaagapay, no? Muli po, nagpapasalamat tayo una sa Panginoon dahil tayo po ay magkakasamang muli this best Monday. Sana po umpisahan ho natin ng masayang umaga ang araw na ito at hindi lang po yan mga kaibigan, bigyan nyo po ng magandang pasasalamat ang Panginoon dahil tayo ay naririto, kayo po ay buhay, kayo po ay nagising ng napakagandang umaga. At syempre, mamaya po alam nyo naman yung bisita ho natin all the way from Tagaytay. Yan, malayo ang pinanggalingan. Pero syempre, ang mamaya ho talagang alam nyo, napakaganda ho na mapag-usapan natin yung mga bagay na hindi po natin alam. At of course, tayo naman po ay nagpapasalamat din dun sa mga naglilingkod, sabi nga nila naglilingkod ng tama. Siyempre, alam nyo ho, lahat po tayo ay may masasayang mga karanasan. Yung mga masasayang karanasan, it's about time na yan po ay i-share natin sa bayan, di ba? Kung kayo po ay may magandang ehemplo na maibibigay sa ating kapwa, ibigay nyo na. Huwag nyo nang patagalin at huwag nyo nang patumpik-tumpik pa. Sabi nga meron ba kayong ma-share na magandang balita? Ayan. Marami ho tayong magagandang balita. At sana lang po ay gumanda rin ang kaisipan ng bawat isa. Alam nyo naman, sana po ay wag tayong mag-encourage ng galit sa kapwa. Wag tayong mag-encourage ng kaguluhan sa bansa. Huwag tayong mag-encourage ng alam naman po natin, hindi natin kakayanin kung tayo-tayo lang, di ba? Dapat po nating isipin lagi na ang ating mga iniisip ay makabubuti sa ating bansa. Suportahan ho natin ang ating mahal na Pangulo. Sino man ho ang maging leader ng bansa, lahat po yan may magandang hangarin. Yan. Lahat po yan ay may magagandang gustong gawin, di ba? Kaya nga ho, marami ho tayong pinag-uusapang mga kandidato na ngayon. Kita nyo, malapit ng eleksyon. At kanina, nakakakita na ako ng iba't ibang kulay. Yan. Kulay ng mga intensyon na tumakbo, mga kulay na merong mga pagpapahalaga sa bayan. Yan po, lagi nating isipin yung positibo. Kasi kung tayo po ay hindi pa ho nakakaupo yung mga tao, dinadakdakan na natin, binibigyan na natin ng pangit na mga quotation, masama naman po yun, di ho ba? Alam nyo ho, tayo po hindi na natin alam kung hanggang kailan talaga tayo mabubuhay sa mundang ito. Tandaan po natin na lahat po tayo ay may hangganan. Lahat po tayo ay may magandang wakas. Yan, syempre, kung meron man tayong masamang maging wakas, ganun ho talaga ang buhay. Tanggapin po natin dahil tanging Diyos lang ang nakakaalam. Naalala ko yung kanta ni Captain Rolando Dorado Durana, isang master mariner. Yan po yung paborito niyang kanta at inilalaban po niya yan sa tawag ng tanghalan nung araw. Pero hanggang ngayon ay syempre hindi po natin makakasama ang mga kagaya niya, mga seafarer dahil sila po'y busy ngayon sa kanilang mga trabaho. Yan, isa po yan sa may akda ng naging batas din ng Marina, si Captain Durana. Kaya salamat din sa kanya.
kahit papaano, paminsan-minsan nakakasama din po natin siya sa ilang mga gawain, sa ilang mga usapin, di ba? At syempre, yung leadership summit naman, leadership meeting, mamaya malalaman natin. Yan ang magagandang mga usapin Alam niyo ho, kung tayo po ay maghahangad ng ikabubuti ng ating bansa, makipag-usap tayo dun sa mga taong talagang may alam yan. Ano ang status na ba talaga? Ayan. Mahirap kasi kung magsasalita yung iba sa atin na puro kuro-kuro, na baka, na mga ganun, mga, alam niyo ho, minsan kasi nakakapagod din po kung hindi naman maganda rin yung kanilang intention para magbigay ng advice, di ba? Ang dapat ang mga kababayan natin, lalo na kung kayo po ay Pinoy, i-welcome natin ang mga ibang lahi sa bansang ito. Huwag nating laging titingnan sila na parang kontrabida. Huwag naman po. Kasi alam nyo po, tayo po naman bilang isang broadcaster, naghahangad din po tayo na matumbok natin yung mga tamang tao na makakatulong sa bansa. Mga tamang tao na magbibigay ng unification. Yung pagkakaisa, yun ang tunay na uniteam, di ba? Nagkakaisa at naghahanap din ho tayo ng mga tulong mula sa ibang bansa. Tulong sa paanong paraan na sila po ay mag-invest dito. Sa totoo lang, ang investor po kasi ay tunay na malaki ang may tutulong sa bansang ito. Lalo na kung ang iniisip po natin lagi ay para sa kabutihan ng ating bayan. Paano tayo makakausad kung wala tayong investor, di ba? At hindi lang po yan, syempre, dapat din may paghihigpit yan. Kung ano po ang batas ng Pilipinas, ayan, dapat ituloy natin. At syempre, antabayan natin mga kaibigan. Ating Opo, yan. Okay. Pwede mo nang lagyan ng camera. Ayan, sige na. Sige na. Iyan, nakasingit, diba? nakahabol. Mahilig kasi ako sa singit Sige. babati muna ako. Mga po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sexapil Tomasio. Ayan. Nagbabati po sa inyo ng mabuhay po kayo. Lahat ng ugat sa inyong katawan. Hirap kasi. Apal talaga plain always late Yeah, hindi. Alam mo partner, hindi late ang tawag doon kasi sa dami na ikaw kasi ang most requested person ng mga taong nasa paligid natin. Hindi maiwasan yon. At mamaya may bisita tayo direct from Tagaytay. Aba. Malayo ang travel nito. Alam mo, actually, hindi ko sinisisi ang PAL Ang problema ay hindi yung PAL. Yung limitasyon ng ating airport. Ayun. Oo, kasi Hong Kong, Manila, Opo. nadidelay kasi hindi maka-take off kasi yung traffic, masyadong maraming nagte-take off, nakapila. Kumbaga, yung grabe. Dapat it's about time na talagang anuhin natin Ayusin na talaga. yung yung ating runway. Opo. Oo, pero bago natin puntahan anyway, buong episode po ng ating programa ngayon ay nandito sa ating panauhin. Gawa lang tayo ng konting mga pagbate Yes. Mga congratulations lamang naman. Unang-una, ito ba congratulations ba dapat ito o ano? Hindi malaman Etong, ito. Yung, ito, best airlines in Southeast Asia. Uy. Oo, meron na. Meron na. Na ang mga, World Airline Awards by Skytrax. Wow. Ito medyo malungkot itong balitang ito Bakit malungkot? Speaking of PAL. Okay. Ito kasi, ang number 1 sa Asia ay Singapore Airlines, syempre naman. Pinakamahal din Mahal Ito kasi High-tech. Ang Singapore Airlines kasi umpisa noong nilabas. Sinabi ni Lee Kuan Yew, ayusin nyo yan. Hindi pwedeng lugi-lugi yan. Hindi namin isa-subsidize yan. Ayun. Pag lugi yan, sasarhan ko yan. Kanya, ginawa nilang profitable. Hindi katulad ng PAL noong panahon ni Marcos. Ginawang milking cow ng gobyerno yan. Kahit lugi-lugi yan, pasok Takbo ng pa pasok rin. ng pera ang gobyerno Bago, noong panahon ni Marcos Sr., lahat ng mga walang trabahong kamag-anak ng mga minister, assemblyman, ipinapasok sa PAL. Ay ko. Oo, panahon ni Roman Cruz yun at saka ni Benny Toda.
Oo, natodas tuloy yung PAL noon. Oo. Ngayon, maganda na. In fairness, Juby, Opo. dati lasang karton yung pagkain. Ano na? Ano ba naman? Hindi, totoo. Talaga? Walang biro. Ngayon, masarap na yung pagkain. Masarap na. Sinasabi ko sa iyo. Anyway, Okay. number 2, Bangkok Airways. Wow. Matindi Oh. Bago-bago lang ito Bangkok Airways. Ibig sabihin na talagang ginalingan nila. Ito pa, nakasingit pa Mhm. Air Asia. Wow. Diba? Ang galing naman. Oh. Oo. Isulatan na natin yan. Number 4, Scoot. Oh, Biro mo, bago pa rin to. bago yan? From where? Ewan ko. Oh. Scoot talaga. Scoot, ngayon ko lang nga narinig ito Okay. Next, na 1, 2, 3, 4, 5, Thai Airways. Oh. Number 6, Garuda, Indonesia. Bago rin. Luma na to. Matagal na to, Matagal na Garuda. yan. Okay. Indonesia talaga ito. Hindi ko pa nasakyan kasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Malaysian Airlines. Ayan. 8, Vietnam Airlines. Wow. 9, Royal Brunei Airlines. Wow. Oo. Galing naman. 10, Jester Asia. Jester Asia. Jetstar. 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 Okay. Ang pinakahuli, Ano? Philippine Airlines, 11. Ewan ko, siguro mas mababa pa yung Cebu At Pacific. least pumasok tayo. Hindi, huli. Di ba, usually top 10 lang, 11 tayo, so hindi pasok. Kumbaga sa ganun. Senado, Ah, number top 10 lang 13. talaga. Oh, Kumbaga sa my Senado, number 13, si Herbert Bautista, at saka si Laila Dilip. Pero alam mo, attorney, maganda yung ginawa mo kasi ito'y pampagising din sa ating Oo. bansa na di ba? Parang tatakto ng ating Oo. republika. It's about time na pagbutihin na natin, pagandahin natin Ay, lalo. dapat lang. Oo. Bilang isang mananakay, attorney, kayo po ba, ano po ba yung mga isang bagay na sa tingin nyo ay... Depende kung anong sinasakyan. Na airlines. Na airlines. Oo. Oo naman, ikaw naman, iba na naman yung nasa isip mo. Sabi mo, mananakay kasi Mahilig sige. sumakay. Sige. Hindi, ano yung isang improvement na dapat unahin? Improvement lang. Hindi, sa PAL. Yeah. Okay Sa na kanya lang siguro hindi pa tumatatak kasi kailan lang. Bagal, yung international nila, Okay. yung business class usually, parang domestic lang Yung malapad lang yung upuan. Ngayon maganda na, parang may cubicle na. Although, ang in-flight entertainment ay medyo tekamots pa rin. Wala siya yung sa harap, yung sa business class. Wala siya yung sa harap na TV, yung touchscreen. Okay. May bigyan ka ng iPad. Doon ka manonood ng sine. Oh. Pwede na rin. Alam mo, pinanood ko. Papuntang Indonesia noong isang buwan. Opo. Yung Himala, pinanood ko ulit. Maganda. Walang Himala! Sayang, wala ka na sa heritage. Sandun siya Oo nga, sayang. Oo. National artist na siya. Nga ngayon, nangamote. Kailangan nasa Timor-Leste tayo nun through Bali. At isa pa, pinag-uusapan na rin natin yung mga ranking. Opo. Ay i-congratulate na rin natin si Vice President Sara Duterte. Wow! Bago Congratulations! siya, wala pa naman siya, hanggang July 19 pa naman siya, di ba? Yes, Sa DepEd. yes. Pero, ang DepEd, according sa Okta Research, ang number 1 most trusted and best performing government agency, 84% performance rating. Wow! At 82% trust rating. Wow! Yan ang mawawala sa gobyerno natin Teka sa muna. July 19. Attorney, tinanggalan ng budget despite the fact na walang budget. Ibig sabihin, gumanda pa? Oo, walang confidential funds. Wala, Iniipit diba? di ba? Opo. Oo. Yan. Sinaksak sa likod Oo. Pinhinayaan yung makabayad black na Oo nga, ba't upak-upak, nagkagano ewan na? ko ba. Anyway, Okay. speaking of this, alam niyo na nasa Hong Kong ako, sabihin ko lang ito, sige po, magandang sige po. panukala ito, Jovi. Anyway, 1 week ka namang nandito. Hayaan mo muna ako. Sige po. Sige. Anyway, pero itong kwan mukhang baka kumpleto itong linggong Ayun, ito. good, Oo, good, pasensya good. na kayo. Sige po. Ito, di ba, ang problema natin, bullying Yes. ng China. Doon sa South China Sea, ano? Apo. Binubuli tayo. Alam mo, ang pinag-uusapan namin, ito usapang lasing ito, para matigil na yung ginagawa ng China, maging state na tayo ng United States. Ay? 52nd state. Oo. Oo, alam mo kung bakit? Oo. Unang-una kita mo, matitigil ang bullying ng China. Alam mo kung bakit? Bakit? Yung Philippine Navy, magiging biglang US Navy yun.
Oh, Dated na sila. Hindi, Amerika na tayo eh. Yung Pilipinas maging state. Yung Philippine Coast Guard, magiging US Coast Guard yun. Wow. Oh, di ba? Oh, no? di pagka binuli nila yon, ang binubuli nila, US Coast Guard, US Navy. Oh, irrelevant yung MDT. Talagang dapat ipagtanggol. State tayo ng Amerika eh. Parang binuli nila yung Alaska o yung Hawaii. Pero attorney, parang binura mo ng Pinas. Hindi, yun lang naman, pinag-uusapan lang naman. At saka maraming advantage. Oh, kita mo, number one, US citizen tayong lahat. Wow! Oh, hindi na tayo pipila para kumuha ng visa sa embassy sa Ross Boulevard. In fact, wala nang visa. Hindi na kailangan ng visa kasi US citizen tayo eh. Para lang pupunta tayong Davao, Opo. o Iloilo, o Cebu. Pero ayoko pa rin. Oh, wala nang, hindi na nga magkakaroon ng embassy. Ba't may embassy? Is state na tayo. Oh, number 2, ang passport natin, US passport. Oh, mahigit 100 bansa, pwede tayong pumunta, walang visa. Di ba ganun ka-powerful ang US visa? Oh, punta ka Singapore, di mo kaya, Singapore of course, hindi naman kailangan ng visa. Opo. Punta ka Europe, di mo kailangan ng visa. talaga? Amerika, ang daming bansa na pagka US ka passport, hindi mo kailangan ng visa. Punta kang Korea, di mo kailangan ng visa. Punta kang Japan, di mo kailangan ng visa. US passport. Number 3, ito maganda. May mga Pilipino na magiging member ng US Congress. Oo. Kasi yung House of Representatives ng Amerika, 435 members yan. Ang apportionment ng seats niyan, kung gaano karami ang populasyon ng isang state. Halimbawa, ang pinakamaraming mga congressmen ay ang California sa Texas. Yun ang malalaki ang population eh. California may 39 million people yata ang state of California. Biro mo tayo 160 million. Wow. Di ang dami nating congressmen. Yung mga congressmen natin, hindi lang congressman ng Pilipinas, US congressmen. Wow. At may 2, kasi bawat state may tigalawang senador. Opo. May 2 Pilipino magiging US senator. Senador ng US. Di ba? Ganda, Pero yun lang. Paano yung mga ordinary people? US citizen ka. Di ba? Pwede ka na pumunta sa, bibili ka lang ticket. Dapat gawa tayo. Ito pa maganda. Hindi, ito pa maganda, ha? Ito pa maganda. Ha? Opo. Yung mga paborito nating mga goods, ay, wala ng tax. Kasi, nasa US na tayo eh. Yung mga iPhone, mura na kasi galing US yon, wala ng tax. Baryan lang. Magkakaroon na tayo rito ng Tesla. Mura na lang kasi Amerika tayo eh, di ba? Ayun. Ito maganda. Ang pera natin, dollar. Wow. Hindi na natin kailangan ng dollar reserve. Di ba? Aray, lungkot naman niya. Hindi, di ba? At ito ang pinaka-importante bago tayo matapos. Okay. Ito. Kaya lang, baka hindi na natin magustuhan ng presidente lang, ha? Opo. Yung presidente, hindi na presidente ng Pilipinas. Ano na? Magiging governor of the state of the Philippines. Governor lang siya. Oo. Pero pinakamalaking state tayo. Walang gagalaw sa atin. Yung mga water cannon, takot na China. Hindi na kailangang magkagulo tungkol sa EDCA. Opo. Kasi pwede na mag-istasyon ng mga American troops dito. Wala nang legal question kasi Amerika tayo eh. At eto pa, bago tayo magtapos, etong pinakamahalaga. Victor, makinig ka. Since Amerika na tayo, magkakaroon na tayo ng snow. Amerika tayo eh! Snow na tayo. Oh my God! Pero ito, walang biro ka, mag-referendum ka. Kung Sige papayag, nga, patalagay sige ko nga. mananalo. Opo, Kasi sige. lahat ng, Sige natin. lalo ng mga bata ngayon, gustong maging US citizen eh. Kasi magsalita sila para makakano na eh. No? Nabawasan. Diba?
Aha. Kaya lang, itong isang baka hindi sila pumayag. Opo. Kasi bandang TikTok sa Amerika, di ba? Opo. Baka hindi sila pumayag. Kasi mawawala ng TikTok sa Pilipinas. Oh my goodness. Oo. Pero alam mo, attorney, good to know na... Pero usapan lasing lang Yeah, yun, ha? Hindi usapan seryoso lasing. yun. Baka seryosohin nyo kami, ha? Opo. Siyempre, hindi mangyayari yun. Opo. Pero naiisip mo lang, kita mo si Tariela magiging Commodore ng US Coast Guard. Di ba? Tatangos na ilong niya. Amerikano na siya, eh. OMG! Di ba? At hindi lang po yan, mga kaibigan, syempre, napakarami. Amerikano na, eh. Tatangos na ilong natin. Ayan na. Oo. Ayan na. May snow pa. Bino, naglalaro na tayo ng snow, dyan, sa baba, nagbabatuan tayo. Namatay snowman. Amerika. Wala nang babaha. Wala na. Baha? Ano yung bumabaha? Bumabaha sa Amerika, Bumabaha? di ba? Ang banda dun, sir. Ang dami, di ba yung mga pag may mga hurricane? Meron. Ano ba, Hurricane Katrina, di ba? Ay, yun, nakakatakot. Mabigat. Anyway, sa nangyari ay, Okay, time Magbabalik. mga kaibigan. magbabalik ang yes, session. Tumasok pagkatapos sa mga komersyo, impormasyon, abitual sa patrasas, paalalahan ng buhay niya, sinis, at ismawit, at kung ano-ano pa ka. Ating oras, Juby, alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yeah! Yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama, nagbabalik po ang Yesesyo Topacio sa oras na alas 11:36 ng umaga. At Atty. Ferdy Topacio at Siyempre, Juvie de Guzman. At syempre po sa aming pagbabalik sa aming pangalawang yugto ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi. Paboritong bahagi na Pinamagata! Power talaga. Power. Pakita mo, tweet mo. Ladies first. Yes. Mag-Kim Paredes ka na. Yes. Binabati po natin si Katir sa Peralta. Meron po siya mga mensahe pero salamat po hindi natin biglang nawawala. But anyway, salamat po ng marami. Lalong-lalo na kay Veronica Estrada Lim ng Caloocan. Lahat ng mga friendship natin, lalo na si Consulor Divina. Hello po sa inyo. Hi, And, Counselor! Hindi yes. na tayo nagkita, pero Okay. tutuloy natin yung kwan. Nagkaroon Tuloy lang pa ako rin ng yan. emergency trip. Opo. Oo. At hindi lang po yan si Mayor Along Malapitan. At syempre yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Lalong-lalo na yung mga media advocates natin. At kayo, Attorney Ellie Malyari, sige po, gagawin ko po yung sinabi nyo. At syempre, salamat Ay, po. si Atty. Ed, i-guess nga natin yan dito Opo. isang beses. Sabi Namimiss nga ko po na yan. niya eh. Ay, Alam mo ba, eto para to set the record straight. Yes. Di ba si Larry Gadon ang nag-file ng impeachment kay Sereno, kay Opo. Chief Justice Sereno. Opo. Well, hindi Chief Justice kasi void eh. Opo. Pero ang nakatanggal talaga kay Sereno ay yung co-warranto petition na final ni Atty. Malyari. Nga po. Oo, so, kaibigan natin si Larian, no offense, no malice meant, pero ang nakatanggal talaga kay CJ Sereno ay hindi si Larry Gadon, si Ellie Malyari. Opo. Oo. Alam niyo pala For yun. the record, oo. Kaibigan natin pareho, ha? Mahal ko yan pareho, pero just stating the facts, kumbaga. Okay. Baka maraming lumayo kay Atty. Malyari pag ganyan. Bakit naman? Kasi- hindi naman popular si... Oy. Alam mo, CJ... mamaya na natin mag-usapan. Ito lang ito. Si CJ Sereno, may pagkakaiba kay CJ Corona. Ayo. Noong ini-impeach si CJ Corona, nag-unite Ayun. ang lahat ng mga huwes, mga justices, mga court Okay. employees behind CJ Corona. Ayun. Nung tinatanggal si CJ Sereno, nag-unite din lahat ng mga judges, justices, mga empleyado ng Supreme Court, laban. Kay Sereno. Iba to. Okay. Diba? Pareho sila yung unifying factor. Opo. Pero kay CJ Corona, nag-unite behind him. Si CJ Sereno, nag-unite against her. Yes. But anyway, lahat ng mga friendship natin, lalo na si Dr. Melvin Villaro, salamat po sa inyo, Doc. Ay, Doki! Okay. Ito naman sa akin, ha? Ang ating mga Twitter ranters, konti lang naman, are. Sige po. Oo. Alright, Siyempre, si... Are, teka, nasa ang baga ayaon, naandin eh. Ay, si Richard Ruiz, sabi niya, may pag-asa pa daw palang tumangos ang ilong ni Tariela. Oo. Kasi maging Amerikano eh.
Talaga. Ako rin, tatangos yung ilong ko. At lahat tayo puputi. At saka magiging, baka yung iba sa atin, maging blondie pa eh. Parang ikaw hindi na kailangan, no? Blondie ka na eh. Okay na. O, si Vic ng Bustos. Okay. Si Rovet. Si Jonathan Amugod. Ha? Ayun. Si Shining Twice XO, si Little Boy, si Rolly Jordan, si Hill Carlos, si Vu, si Pinay Avengers at syempre, si Michael Guy. Again, belated happy birthday kay FG, Jose Miguel Arroyo. Palagi nakikinig yan. Si Rolly Mende Tomas, si Atty. Joey Lumangaya, si Mr. Ryan Ang, Atty. Raul Paras, si Atty. Roma Valdez, Atty. Rui Rondain, si Coxie Chua, si William Gatchalian, si Alex Cruz, si Louie Gamboa, si Andrew Tan, si Willie Keng. Nakita kami ron sa Hong Kong ni Boss Willie. Si Tirso Peralta, syempre, palaging nandito. Kanina kausap ko lang si Kachek Talay, si Selena Sevilla, at saka si Doc Lalen Kalayan. Thank you very much for listening in. You're Yes. so kind to animals. Oo. At anyway, Okay. ibigay na natin ang ating... Opo, eto naman matagal ko nang hindi nakikita at hindi nakakausap. Nagkabiglaan lang kami kahapon ko na-confirm. Alam mo na, nakabigla ka. Opo, kabiglaan lang. Pero ako naman po ay updated sa kanyang mga ginagawa kasi meron po siyang leadership forum na ginagawa. Alam mo, may kapangalan siya, yung kapatid ni Mel Lopez. Di ba? Si Manny Lopez. Manny Lopez. Oo. Di ba sa sports yun, si Manny Opo, Lopez? opo. Kapatid ni Mayor Mel Lopez. Yes. Oo. Okay, siya po ay isang advocate for political socio-economic reform, si Mr. Manny S.D. Lopez. Yan. Hoy, magandang umaga sa inyo, sir. Opo, welcome sa kaguluhan sa Yes, Yes, Yo, Topacio. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga tigapakinig ni Attorney Ferdinand Topacio Yes. and Ms. Juvie de Guzman. Sa pong karangalan that I was invited here. Thank you for having me, gentlemen. Siguro sabi ni Sir Manny, ano ba itong napasukan kong ito? Hindi, kakaiba kasi. Hindi ko naman alam na kakaiba. ganito to. Opo. Pero nakakatuwa siya kasi nabasa ko po yung mga ilang mga column niya sa kanyang Facebook, no? Oo. Na sabi ko maganda tong issue na to kasi hindi niya pinagugulo. Pinalilinaw niya yung mga kaisipan. Oh, yun ang ng ibang kailangan, leader. oo. Kaya po siya may leadership forum. Ayan. Ano po ba yung advocacy ninyo? Please. Well, ang Philippine Leadership Forum po ay ang advocacy niya ay linawin to bring into the public consciousness yung mga iba't ibang issues and concerns na hinaharap ng ating bansa, and we gather the best minds in the country, yung mga talagang may kinalaman tungkol sa politika, sa socio-economic matters, as well as sa technology and management, upang magbigay ng kanilang iba't ibang kuro-kuro at magbigay ng mga solusyon sa ating mga suliranin to the challenges that we are facing as a country and as a people. Pero attorney, kasi na-challenge ako sa kanya kasi taga-Tarlac din siya. Ganun ba? Oo. Sabi ko nga, Kaibigan natin yung gobernador doon, si Vic Yap. Opo. Yung anak Pero ni ano Apeng. siya, Mongkada? Bongkada, yes. Ay, Mongkada Tarlac po siya. Pwede bang hingin ko lang yung yung tingin niya doon sa nangyayari sa Of dating course, mayor? of course. Oh. Syempre. Lahat ng opinion ay welcome dito. Ayan. Dahil sa Yes, Yes, Yo, Topacio, gusto ko lang marinig yung side mo tungkol doon sa nangyari po sa sitwasyon ngayon. Ukol kay dating mayor, suspended mayor, kung tawagin, ay si Alice Guo. Okay, actually, Miss Alice Guo is not very well known, no, to the body politic doon sa mga, I would say, active sa politika sa Tarlac. Her name simply surfaced after winning the municipal elections for Bambang. Malaki po bang munisipyo ang Bambang? Hindi naman po, I would say average municipality. Mga ilang tao po kaya yan? Siguro more or less? mga 50,000 ang voters niyan. Or less. Malit lang. Malit ano? lang. Malit lang. Mas no? malaki pa yata botante ng ng Guadalupe Nuevo. Ayun. Maaari po. Pero alam niyo po, sa Tarlac, just like anybody, anywhere in the Philippines, marami naman mga Chinese-sounding names.
na pumapasok sa politika at nananalo at walang malalaking issues, no? Katulad ng mga Cojuangco, Chinese sounding name po 'yan. Yap, no? The incumbent si Vic. governor, Governor Vic Yap, who is a fraternity brother of ours. no? Mabait yan, magaling yan. Oo. Ah. So this Chinese sounding names, hindi na po unique sa amin yan na po makapasok sa politika at manalo. O sa ano nga si Yeah. Bongo nga di ba? Chinese sounding Yeah. name, national politics pa. Opo. So ang nagiging parang nagiging negative consequence po nitong investigasyon tungkol kay Alice Guo, also known as Guo Huaping, no? According to the NBI, parang nag-create ng xenophobia. Nga, yun, totoo. And yun pong pagbubunyag tungkol sa mga illegal activities ng Pogo, parang yun ang nangingibabaw ngayon over the economic advantages, no? Na dinadala ng Pogo as an investment mechanism, no? So Totoo, perhaps there should be a way to paghiwalayin, no? Yung legal and illegal activities ng Pogo upang ito ay makatulong sa ating ekonomiya. Correct. Because it does generate jobs, no? Ito lang does generate nagtataka ako, investment. Sir Manny, nabanggit nyo na rin yung Pogo. Ito nagtataka ako. Di ba noon konti lang ang Pogo sa Pilipinas, panahon ni Duterte? Opo. Pero noong 2020, ang income natin sa Pogo ay 7.18 billion. Noong panahon ni Duterte, konti. Pero noong 18 billion, mas marami, halos 10 times, etong panahon ni PBM. Opo. Pero noong 2023, 5 billion lang ang kinita sa Pogo. O anong ibig sabihin yan? Karamihan ng Pogo ngayon, illegal, di nagbabayad ng tax. O, yun lang ang Yun lang. interpretation doon. At bago maging bugok, wait lang. Yes, Manny. oo. Ay magta-time check muna tayo. Opo, pero babalik po tayo. Kasama pa rin si Mr. Manny S.D. Lopez sa pagbabalik ng ESSO Topacio. Ating oras alas 11:47 ng umaga. 1, 2, 3, Hiyawa! ESSO Topacio! Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang ESSO Topacio sa oras na alas 52 ng umaga. Atty. Ferdy Topacio at Juvie de Guzman, welcome to Yes Yes Show. At siyempre po narito pa rin ang ating special na panauhin. Walang iba kundi si Manny. political and leadership advocate. Ayan. Mr. Manny Manny S.D. S.D. Lopez. O, di ba? Ay, attorney pala. Si Sir Manny po, yung pamangkin po niya, asawa din ng pamangkin ni Boss Edgard. Ganun ba? Kaya po, So yung natuwa na rin siya. yung pamangkin niya, Pamangkin niya, asawa ng pamangkin ni ng Boss pamangkin ni Boss Edgard. So, ano niya, balain niya. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Basta kamag-anak. Oo. Hindi, kaya siya natutuwa kasi nga, si Boss Edgard, Uncle-in-law. Tama ba? Parang uncle-in-law. Basta, yun na. Yun na yun. Yun. Oo. Anyway, ang importante, ituloy natin yung dinidiscuss ni Sir Manny tungkol sa yung Pogo. Yun. Opo, kasi po ang aking basihan ay yung istorya ng Las Vegas, Nevada. No? Yan, oo. You know, when it started, ang Las Vegas, illegal yan. It was a mafioso-run Yes, enterprise. yes, oo. So I was thinking, sa laki ng mga infrastructure development, sa Tarlac, sa Porac, and everywhere else, in other places in the country, siguro it could be repurposed, it could be, they could press down on the illegal activities Yes, yun and ang pinakamaganda. improve on Yes. the possible productive services that could be generated from this former Pogo hubs. No? In other words, So, regulation. Regulation Oo, po ang hindi kailangan abolition. dyan. Hindi abolition. You don't burn your house because there are rats. Yes, yun, pareho, alam mo, great minds think alike Yeah. talaga. Yun ang iniisip ko eh. Yes. It's like burning down a house to catch a mouse. Oo, bakit dudurugin mo? Yes. Or para mo pong binaril yung the goose that lays the golden egg. Yes, oo. Or parang may isa pang kasabihan dyan, ewan ko kung alam ni
Commodore Tariela. At cutting off your nose to spite your face. May ganun kasabihan. Wow, that's great. Pero tama yun. Kaya lang, ang nangyayari nga po, itong sinasabi nila, ay nagkaroon ng regulatory capture. Yes. Bago nagtuturuan. Yes. Katulad ng PAGCOR. Di ba PAGCOR ang regulatory agency niyan? PAGCOR is supposed to have representatives in all POGOs. Parang ano yan yung, alam mo ba yung BIR? Opo. Basta any business that uses alcohol. Alcohol, ang akala natin ang binabantayan ng BIR yung mga alak. Yung mga, hindi, alam nyo ba yung aficionado? Yes. Siyempre, pabango yan. Anong base ng cologne? Alcohol yan eh. Yes. Lahat ng pabango, alcohol base. Pero lang yung perfume. Yes. Ang perfume oil-based yan. Yeah. At saka yung scent, kaya mas matagal yung, mawala yung perfume. But yung mga, lalo na yung mga mass market na aficionado, magkano ba yung aficionado? 300 pesos. Opo. Yan. Alcohol talaga base niyan. Oo. So, binabantayan yan ng BIR kasi highly taxable yung alcohol. May representative yan. Ngayon, kung hindi ka nakakakolekta ng tamang tax dyan, hindi, sisihin mo yung regulator, yung PAGCOR. Bakit ganoon? Mas konti ang pogo ng panahon ni Duterte, mas malaki income. Ngayon, mas marami. Halos times 10. Mas maliit ang income. May nangungupit yan. Anong ginagawa ng PAGCOR? Yun ang mabigat. Di ba, Mr. Lopez? That's a very valid argument, attorney. Ang aking lang pong pakay or main message regarding the POGO, it appears that the way it's being handled by both the regulators as well as the legislators, it seems like they're not addressing the issue. Yun, nadali nyo. And siguro kailangan solusyon, hindi abolisyon. Yun. Mapanindigan natin na the Philippines is an attractive investment destination. No? Not only for entertainment services, but for all other possible services. Mag-agree sa inyo si Altenco niyan. Kanya lang, i-tax nyo ng maayos. Correct. Ang mahirap lang dyan kung hindi sa kaban ng bayan pumupunta sa kaban ng sa kaban ng regulator siya atang pumupunta kanya nagkakandaloko-loko Anyway, alam nyo, we would love to have you back again Mr. Lopez at napakaganda. Baka pwedeng next week maanyayahan ulit namin Next kayo. week, Pwede ba? Pwede po ba? By all means. Oo, Yeah, kasi thank you. parang kulang ang panahon Para may tuloy na. Anyway, at this point, sir, may we request you to give a 1-minute parang words of inspiration to our viewers and listeners. Well, first, I'd like to thank you for having me. Maraming salamat pa sa inyong imbitasyon for me to share some of our ideas or insights. Yes. At ako po ay isang advocate for political and socio-economic reforms. Ang paniwala ko po, lahat ng Pilipino ay kailangan manindigan para sa kabubuti ng ating sambayanan. And the only way to do this is to look at things objectively. Huwag po tayong maniniwala sa propaganda, whether it's for or against. Kung hindi, tayo po ay magsuri. Tignan natin the real issues, the meat of the problem. And then, hindi lang po criticism ang kailangan natin gawin, kung hindi, panindigan natin kung ano yung tama para sa ikauunlad at ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Okay, ano yung Facebook account nyo, Mr. Lopez? So they can Opo. subscribe, share, and like. Yes. Yung account niyo po. Manny SD Lopez po Yun lang, ang yan. aking... Okay, hanapin nyo. Manny SD Lopez at tingnan nyo yung mga posts ni Mr. Lopez. Anyway, bago po tayo magpaalam, ay Jubes, bigyan dangal natin ang mga tao, mga lalaki at babaeng nasa likuran ng tagumpay Siyempre ng lahat po. ng programa dito sa Aliw Broadcasting, sa TV23 at sa DWIC 88. Nasa ka muna. Mayroon tayong happy birthdays kay Happy Maria Danica Isabela Balagtas. Balagtas, pamangkin ng ating weather reporter si Mr. Daryl Daryl Balagtas. Balagtas. Happy birthday! Bago tayo magbigay daan sa Next susunod program. na programang Balitang Bayan with Boss Drew Racino. Yes, Ay. ang ating mga on-duty, salamat po sa kanila. News Director Judith Estrada Larino. Ating desk editor si Bossing Drew.
At syempre, tech engineers natin, Winner Contihino, Jenilyn Rico Hermoso, Ken Sale, and Giljon Reyes. Broadcast IT natin si JV Sir Dominguez. natin, Neil Joy Abella. Ang ating mga mano nila si Jen Patrolia na kanina yung nag-ulat at si Opo. Charles Laurette. Si Ace, ayan, si Yasmin Pantaleon, Daniela de Guzman at Eloisa Bolinaw. At ang ating intern ay si Aisen Luis Moises. At maraming salamat. Okay, of course. Next program natin, Boss Drew Nasino, sa ngalan po ng lahat, ito po si Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Tomasio. At ako naman po, si Juvie de Guzman, nagpapasalamat sa inyong lahat. At kami po ay nag-iiwan ng mga tagang susu sa inyong pangnanasa. Kikitil sa inyong kasalanan. At titimo sa inyong kaisipan na wag Kiki appeal! 1, 2, 3! Ang oras Ang oras natin, alas 12 ng ng hali in punto. 1, 2, 3, PM na! Babay again! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio.